problem in the synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen. So diatomic nitrogen reacts with a diatomic hydrogen to produce your NH3 or what we call your ammonia. Okay? So you start with a gaseous mixture containing 3.125 mole of N2 and 0.750 mole of H2 in a 7.5 liter vessel. Okay? So the mixture is found to have 0.1 mole of NH3. And how many moles of each substances is present at equilibrium? And we're also going to determine the Kc for the reaction. And then Kp as well. Dami naman pinapahanap. Mag-ice table muna tayo. Pero ito yung madaling ice table. Walang kahirap-hirap na ice table. Okay, ice. So meron ka ditong 3.125, 0.75. So nakabuo ka daw ng 0.100 mole. Okay. So meron ka ditong 2 times 0.05. Sir, saan nanggaling yung 0.05? Remember, meron siyang coefficient no, si NH2 na 2. Okay? So to produce 0.1, you need to multiply your 0.05 with 2. Nagets kung saan galing yung 0.05? Or you can just do no 0.100 divided by 2. So 0.05 siya. So ito yon. Kasi nga kailangan mo siyang ma-multiply sa 2 to reach this equilibrium concentration. So therefore, yung change natin hindi 0.1 ha. Baka mamali kayo, ilagay niyo sa change niyo 0.1. Mali yun. Ang change natin ay 0.05. Okay? So therefore, i-minus natin to 3 times 0.05 tapos dito 0.05 lang. Minus. So pag kinuha natin niya 3.125 minus 0.05 so 3.075 and then for this case 3 times 0.05 minus 0.75 so 0.6. Okay, so hanapin na natin yung Kc. Pero kailangan muna natin yung kanilang molarity. Again ha, hindi nyo pwedeng gamitin pa to sa Kc, kailangan naka-molarity ka. So ano bang given sa atin? 7.5 liters. So lahat yan, i-divide mo lang sa 7.5. So 3.075 divided by 7.5, 0.41. 0.6 divided by 7.5, 0.08. And then 0.1 divided by 0.1 divided by 7.5. So 0.0133. Okay. So pwede natin siyang ikabit sa Kc. Kc is equal to the concentration of NH3 raised to 2 over N2 tsaka H2 raised to 3. Hirap pala nito. So concentration ng NH3 0.0133 squared over 0.41 times 0.08 cube. Pa-calculate nga ako ng Kc. Kc should be equal to hirap ah. So, meron kang 0.000177 over 0.08 times 0.08 times 0.08 times 0.41. So, meron kang 0.00021. 0.000177 divided by 0.00021. So, Kc natin is 0.842. Parehas ba na nakuha sa calculation? Ano nakuha nyo? So, parehas daw kay Francine. Kay Isri, parehas din. Nako, sino may mga maling ginawa? Anong ginawa nyo? Ba't mali nakuha nyo? Hindi ko rin po alam, sir. Iba nalabas sa akin eh.
Okay, 0.0133 squared divided by 0.041 times 0.08 cube. Naka-cube yun, ha? .843 sa akin, sir. Okay lang yan. Sir, sa akin po, Nag-round off lang ako. 84.26. Ha? 84.26. Ba't po ulit nagka-zero sa harap, sir? Layo nun. Baka may namali ka na type sa calc yun. Bale, sir, tama na po yung sa akin. 0.84 po. Okay lang, sige. Baka may mali ka na type. May mali po ako, yung 0.01 po pala yun. Okay. Okay? And then, we're going to determine the KP. So, burahin ko na to, ha? Bura. Sing. So, kailangan ko na yung tulong nyo, guys, kasi mahirap na siyang i-calculate. Ano ba ang formula ng KP? Balik tayo. Layo na babalikan natin, ha? Huwag nyo na kasing balikan. Tama ba ako, CJ? Huwag mo nang balikan. Okay? Ito yung formula natin ng KP. KP is equal to KC times R times T raised to delta N ng gas. Okay, so tandaan nyo to, ha. Picturean nyo na. Ching. Layo. Okay? So, KP is equal to KC times RT raised to delta N. Okay? So, paano ba kinukuha mo na yung delta N? That is the subtraction between the coefficients of your product with the coefficients of your reactant. Okay? So, meron kang 2 minus 3 plus 1. So, meron kang negative 2. Pero positive 2 lang din yan. Okay? So, naka-absolute value dapat yan. 2 yung delta N natin. Okay? R, value ng R, 0.08205. And then, temperature, given tayo, 950 degrees. Pero again, you have to convert this into Kelvin, plus 273.15. So, 950 plus 273.15. So, 1,223.15 Kelvin. So, substitute na natin. KP is equal to 0.842 times 0.08205. Guys, ito naka-raise sa delta N, ha? So, dapat i-simplify nyo muna itong dalawa bago nyo siya i-raise sa delta N. So, times 1,223.15 raised to 2. So, KP natin, therefore, is equal to 0.08205 times 1,223.15, 100.36. 100.36 times 100.36, 10,000 times 0.842. Laki, 8,480.73. Sino ang pareho na nakuha? Mali? Tama. Tama na po. Okay, sige. Sir, may question po. Sige, question, Janet. Saan po ulit galing yung 2 minus 3 plus 1? Nalito lang po. Ito? Itong part na to, Janet. Apo, ayan po. Ito, coefficient ng reactant minus, coefficient ng product minus coefficient ng reactant. So, balik tayo dun sa equation, Janet. Sige, for the benefit of everyone, babalik tayo sa equation. Layo, no? Yan. O, diba? Ito yan.
Yan, Janet. Okay? Nagets na? Gets. Sige. Ito, try nyo na lang. Parehas lang naman ang principle. So, ano daw? 4 moles ng HI, tapos 0.422 ng I2. Ganun lang din to. Ang gagawin nyo, ice muna, tapos KC, tapos KT. Ganun lang din siya. Sige, try na nga natin ito. Baka sabihin niya tamad-tamad ni Sir. Okay, ice ulit. Ching, ching, ching. So, initial, 0.100. Ito. Okay? So, at equilibrium, meron ka daw 0.0285. So, therefore, hindi, guys hindi ibig sabihin na 0.0285 sa H2, yun na rin yung concentration ni S2. Magbe-base ka sa change. Okay? So, in this case, para makita mo yung change niya, i-divide mo pa yung 0.0285 sa 2. So, meron kang 2 times 0.01425. Tapos, in this case, edi yung change for S2 is 0.01425. 0.01425. And then here, minus 2 times 0.01425. Nagets ba? Sino hindi nakagets? Saan po galing yung 0.01425? Kasi di ba sabi ang concentration ng H2 at equilibrium is 0.0285. So remember, before you put that in the change, meron ka kasing coefficient na 2. So you have to divide this by 2 muna para mailagay mo siya sa change. Doon ang galing yung 0.01425. So pag minultiply mo ng 2, yung 0.01425, 0.0285 yung makukuha mo. So yun yung equilibrium concentration. Again, iba yung equilibrium concentration sa change, ha? Baka bigla nyong ilagay sa change 0.0285. Mamamali kayo ng sagot doon. Okay? Clear? Okay. So, equilibrium concentration, naka-moles yan ha, baka biglang yan yung gamitin nyo, mali na naman kayo. Tandaan nyo, naka-moles yan. So, for equilibrium concentration, kailangan naka-molarity. So, ano bang volume natin? 10 liters. So, everything, divide nyo lang ng 10. 0.0715 molars. 0.002. Ano ba? So, 0.00715, 0.0285. Molars na yung mga units niyan. Tapos, 0.001425 molars. Okay, pwede ka na ilagay sa Kc. Kc is equal to reactants H2 squared times S2 over H2S squared. Okay? H2, 0.00285 squared. S2, 0.001425. May question? Sige, si Mafi, question? Sir, yung sa akin po kasi lumabas sa equilibrium po, yung 2.85 times 10 raised to negative 3. Okay lang yan. Yung gagawin pa po ba doon, i-convert pa po siya ng ganyan decimal or pwedeng diretso na? Pwedeng diretso na, wala namang problema. Mas Okay. madali lang sa akin kasi naka-decimal form kasi hindi ako naka-cycle. Okay po. Okay, over 0.00715 squared. So this is equal to 0.00285 times 0.00285 times 0.001
4, 2, 5. Layo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walang pa isang 0. Okay guys, kung naka-scientific notation kayo, walang problema. Dinidesimal ko lang kasi wala akong cycle. 0.00715 times 0.00715. Meron ako 0.0000511. Question? May nagtaas ng kamay? Sir, yung sagot. Ha? 2.2 times 10 to the negative 4. Kaya, wala pa ako eh. Chill. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ko lang na isang 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divided by 0.1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2. So, 1.95 times 10 to the negative 4. Sino nakakuha? Sir, bakit to yung sa akin? Sa akin din po, sir. 2.30. 2.2. 3. Pwede din. Teka lang. Same po. Sa akin, Pero sir, negative 3.23. Pero nakuha nyo ay negative 4. Negative Yes po. 7. Sa akin. Negative 4 po. Oh my gosh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2. 0.00715 times 0.00715. Nag-round up ba kayo? Try ko nga 0.005 lang na gamitin. Hindi po, sir. Yun po yung lumabas sa calcio ko. Ano yung numerator? Baka dito lang tayo nagkakatalo kasi mahina lang yung calcio kayo. Pasensya na. Pero 2 point ano nakuha nyo? 2.30 po. 2.30 times 10 okay raised lang to yun. negative 4 po. So mga 0.4 lang naman pagitan. Maliit lang. Okay lang yan. Mahina lang kasi calcio ko. Pasensya na. Okay? So for KP, so meron kang, sige, gamitin natin yung nakuha nyo. 0.001, 2, 3, 4. So no need to do this ha. Ginagawa ko lang to kasi hindi ako nakacycle. Times 0.08205. So anong temperature? Laki, 113. Convert natin, 1132 to Kelvin, 1132 plus 273.15. So 1405.15. So times 1405.15. Tapos yung delta N natin, so 2 plus 1 minus 2. So 1. Wala tayo, 1 lang tayo. So 0.08205 times 0.123. Sino nakakuha? KP is 0.0265. Same lang? So unitless naman yung KP natin. Just like your KA and your KB, your KP and your KC are unitless. Wala yung mga unit. Question kay Carly? Ano yung pagtapos ng 23, yung sumunod na number. Ano yan? Yung R. Di ba? Value ng R natin, Carly, ay 0.08205. Okay. Kasi ay temperature. Pero yung temperature mo, again, you have to convert that into Kelvin muna. Ano yan, sir? Times 10? Hindi, times 4, ano yan, naka-times yan. Sorry, malet na kasi sulat ko. Let. So dito ay re-write ha. KP is equal to 0.00023 times 0.08205 times 1405.15. Tapos naka-raise siya sa 1 kasi yung delta N na nakuha natin ay 1 lang.
So, dapat makuha mo ay 0.0265. Sir, sa akin, 0.9. Okay. What? Check mo sa nagkamala. Wala naman. 1405515 times 0.08205 times 0.00023. Anong same lang, Francine? Same sa akin o same kay Mafi? Sa'yo, sir. Okay. Sige, thank you. Nako, sa typing pa ng calculator, magkakamali ang ating mga tropa. Sarap lang kinakain ni Carly. Oh. Hindi namimigay. Okay? Patapos na tayo. 3 slides. Ito, Casey naman binigay sa atin. Pabalik. Hinahanap yung moles ni NO2. Saka Kp for the reaction. Okay? So, Casey yung binigay sa atin. Hinahanap sa atin yung equilibrium concentration ni NO2. So, sabi, meron ka daw originally 22 grams ni N2O4. Okay? So, ano ba yung molecular molecular mass ni N2O4? 16 times 4, saka 14 times 2. So, 16 times 4, 64. Tapos 14 times 2, 28. So 64 plus 28, 92 grams per mole. Okay, convert natin. 92 grams, 1 mole. So 22 divided by 92. Meron kang 0.239 mole. Okay? Ay stable. Convert na muna natin pala sa molarity. So, divide na natin ng 5. Divide nyo na ng 5. Bakit, sir, divide ng 5? Kasi 5-liter flask siya. So, 0.0478 molars. Okay? So, N2O4, 2NO2, so ice. Initial, 0.0478, tapos 0. Hindi natin alam yung change, plus x. So, 0.0478 minus x, tapos x. Yung x yung hinahanap natin, no? 2x. 2x. Si 2x yung hinahanap natin. Okay? So, Kc is equal to concentration ni NO2 squared over concentration ni N2O4. Yan. So, meron ka daw 5.85 times 10 to the negative 3 is equal to, may question? Sir, ko lang po yung nawalan daw po kuryente kila Renz. Kung may nagre-record naman, sige, panoodin na lang niya. Okay? So, 2x squared over 0.0478 minus x. Nagkakaroon ka dito ng 4x squared. Tapos, 5.85 times 10 to the negative 3, 0.0478 minus x. So, 4x squared plus 5.85 times 10 to the negative 3x minus 0.123. 0.0478. 0.0002796. Sa paki-calculate ako ng value ni x. Wala akong scientific calculator dito. Tama, wala nga bang cycle? Baka mamaya ginagaslight ko lang yung sarili ko na wala akong cycle, may cycle ko lang. Parang masahira. Okay, sige si Francine. 16? Pasa. Sir, ano po? Times 10, ayan. Ay, negative
ito lumabas sa akin. Negative 2.7 po. 796. Baka mali lang ako na. 7.66. Ilan? 7.66 times 10 raised to negative 3 po. 7.66 times 10 to the negative 3 molars. Do you agree? Sir, 7.5 lang yung akin. Okay lang yan. Okay, pero hindi pa yan yung concentration ni NO2 ha. Remember, para makuha natin yung equilibrium concentration ni NO2, kailangan niya naka 2x ka. So 2 times 7.66 times 10 to the negative 3 sa ilan? One. 0.02 po. 1532 molars. Pero ang tinatanong kasi moles ni NO2. So molarity to 0.01532 molars is equal to moles ni NO2 over 5. Convert ko lang. Multiply ko lang siya ng 5. So moles ni NO2 is equal to 0.0766 moles. Okay? Yung KP, madali na lang yan, calculate nyo na lang. Kasi may tuturo pa ako sa inyo, magta-time na tayo. Yung KP, ano lang yan, equal lang yan sa KC times RT raised to delta T. Delta N. Madali na lang yung KP. Kaya na mag-calculate. Pakita nyo na lang sa akin mamaya. Okay? If your KC is greater than 1, your reaction is strongly product favored. So very little reactants remains and often write as forward reaction only. Assume reaction goes to completion. Pagka super duper greater than 1, kaya dalawa yung greater niya dan para sa super duper greater than 1. Okay? And if your KC, crazy tuloy masasabi ko. If your KC is super duper less than 1, then your reaction is strongly reactant favored. And very little product form, usually written as no reaction or NR. And if your KC is near 1, reactants and products are present at equilibrium. Yan lang yung indication ng KC natin, kung bakit natin siya kinakalculate. So ilan ba yung KC nito? Less than 1. So very little products yung napo-form natin, kasi less than 1 siya. Okay, in this case, ano yung KC na na-calculate natin? 1.95. So very little very little product is being produced in this case. So ito, hindi natin kinalculate. Dito ba, ano na-calculate natin KC? 0.84. So halos halos 1 na yan, 0.84. So yung substance natin are present in equilibrium, halos. Ganun nyo lang i-interpret yung KC, ha? Clear ba yan? Kung paano i-interpret yung KC? Mukhang masarap yung sinisinghot ni Mafia. Okay? Reaction quotient QC, meron pang ganyan. Pwede natin yan i-calculate. Pero for initial lang to. Pero wag niyo na masyadong pansinin yan kasi usually yung initial ng products natin ay 0. So usually si KZ ay equal lang sa 0. Okay? Para hindi pa tayo tapos may ituturo pa ako. Isa. Kaya ito yung na-open.